Okay, tayo gagawa ng answer sheets natin. Yan. So may mga boxes po dyan. Kailangan naka-capital letter lahat ang ilagay sa loob ng box. Okay? At sa bawat box, siyempre, hanapin nyo yung mga letters sa baba. Example, Ventura, letter V. Isi-shade nyo po yan. Okay? Yan. So, ganun lang ang pag-shade, no? Make sure na ang pag-shade natin ay circular para mabasa ng ating machine. At yung lapis na gagamitin naman, dapat ang number niyan is number 2. Yung brand natin ay Mongol. Dahil yan lang po yung carbon na binabasa ng machine. So, careful po tayo sa pag-shade na hindi maputas yung ating answer sheets. So, mas maganda siguro na maglagay kayo ng board sa baba or di kaya folder para hindi mabutas yung ating answer sheets. Ayan. So, yan yung muna yung unahin natin. Huwag kalimutan mag-shade ng pangalan. Siyempre, yung pangalawa, yung region. Region natin is NCR. Letter M yung isi-shade. Tapos, yung DIV o division code is 06. Yan. Tapos, isi-shade mo 06. Huwag kayo mag-proceed na hindi nyo pa matapos yung pag-shade ng mga information na kailangan sa harap ng inyong answer sheets. Yung testing center naman is 03. Yan. Tandaan po natin 03 na po ang testing center code. Mandaluyong Elementary School, 03. Huwag kalimutan yan. At ang LRN, ayan, gawa ko ng sarili kong LRN dito. Pero sa atin, huwag kayo gumawa ng sarili nyong LRN. Mayroon po naka-assign sa inyo ng mga LRN. Hingin nyo yun sa inyong teacher. Kung wala, yung dati nyong LRN kung kayo ay nag-aaral. Ayan, huwag ko kayo gumawa ng sarili nyong LRN. Dapat yan ay galing sa inyong mga teachers na yung info ay galing sa downloaded from the LIS para sure tayo na ikaw yan. Yung age nyo naman, huwag ilagay yung tama, huwag kalimutan na ilagay yung tamang age o anong age nyo ngayon. Okay. Next naman is yung birth date. Yan, dahil ako ay July, ilagay ko July, then 18, then yung huling 2 digits ng inyong ipinanganak na taon or year. That's 86, no? Dahil 1986 ako, lagay ko ay 86. Yan. Last 2 digits ko, anong taon kayo ipinanganak. And then, syempre, ang date of examination, March. Yan. MAR, March. Tapos, 29. So, 2026 ngayon. Last 2 digit is 26. So, kailangan yung date dito tsaka date sa taas pareho, no? March 29. Tapos, dito naman, March 29. Make sure na may date din kayong ilagay dun sa taas. Yan. I-shade nyo lang din po yan. Yan. March 29, 26. Huwag kayong magmadali dito. So, siguraduhin na lahat ng mga blank ay malagyan ninyo ng information. Dito sa tanong na, are you currently enrolled in ALS program? Yes, no? Yes kapag ma-enroll ngayon naman. Pero kung hindi kayo naka-enroll at dati na kayong taker, ilagay nyo lang no. So, is this your first time? Yan. Kung first time mo ngayon kukuha, ilagay mo yes. Tapos, hayaan mo lang yung sa baba. Pero kung pangalawang taon mo na, mag-no ka. Tapos, i-shade mo kung ilang beses ka nang nag-take o pang ilang beses mo na ngayon ang pag-take ng A&E test. So, kung ka-enroll mo lang at kakukuha mo lang, yes nang ilagay mo. So, siguraduhin na walang nakaligtaan sa taas. Tapos, proceed ka dito. Sex, male. Kapag dahil ako'y lalaki, sulat ko male. No? I-shade ko dyan. Type of community po natin sa Mandaluyong is urban.
kapag nasa province ka o nasa mga rural areas ka. Yan. So dahil tayo ay nasa city, urban tayo. Nilagay ko dyan employed kasi working po ako na nag-aaral, kunwari, no? Then syempre naka-modular ako. Pero kung kayo naman po ay naka face-to-face, tapos naka-module, so hindi kayo everyday pumapasok, lagay nyo na lang po ay blended learning. No? Dahil kung minsan kayo ay naka face-to-face, minsan naman ay naka-on module, lagay nyo blended. Civil status ko ay married, dahil kasal ako. Kayo naman ay walang asawa, kahit may asawa kayo, hindi naman pala kayo kasal, lagay nyo single. Yan, date of last grade level completed, kung anong huling grade level mo na natapos, no? Yung natapos hindi yung natigil kayo. Ilagay ko lang dyan, kunwari grade 8. Yan, accessible ALS learning materials, complete set of ALS modules. Yan. Pwede naman kayo mamili ng iba dyan kung ano yung sa palagay ninyo ang nangyari sa inyo. Means of accessing ALS learning materials, siyempre sa ALS teachers, pwede rin sa ALS learning center. Yan, kahit saan dyan, no? Isa lang ang pipiliin nyo. Yan, dito naman sa name of testing center, dahil tayo sabay-sabay kukuha ng test. Ang testing center natin sa Mandaluyong ay Mandaluyong Elementary School. Yan. Linawin nyo po na pumasya dyan sa box yung isusulat niyo. Huwag po kayo lumagpas dyan sa box, no? So, gumamit kayo ng gitling, yan, or dash para pagkasyahin yan. Yan. Understood na po yan na nasa Mandaluyong Elementary School kayo. Kung gusto niyo naman pagkasyahin sa baba, di Elementary Mandaluyong, din ibaba nyo Elementary School. Pero dapat sa loob lang din siya ng box. Sa name, address of testing center, ang address po niyan ay 67G. Yan. Aglipay Street, Mandaluyong, Barangay, tama yan, Barangay Poblasyon. Yan, sa Barangay Poblasyon po kasi ang Mandaluyong Elementary School. Yan, Mandaluyong. Ayan, okay na po yan. So, yan po ang isusulat natin, Okay. Yan. So, halos complete na dito ang information. So, double check nyo po. Baka may nakaligtaan pa kayo mga information. Ito yung susundin natin, maliban lang sa mga personal na data na kailangan dyan yung palitan, no? Like LRN, birthday, dahil di tayo magkapareho. Magkapareho lang tayo dyan sa region, division code, testing center, yan, address, yan, tsaka yung pangalan ng testing center, address ng testing center. Yan, halos magkapareho tayo dyan. Pero yung iba po ay galing na po sa inyo ang information. Sa likod naman, huwag niyo po gayahin nakasulat dyan, yung mga shade, mali po yung naka-shades dyan. Yung mga naka-shade na yan ay sample, pero hindi po yan yung tama na pag-shading. Hindi yan po proper. Ito naman sa likod ay nakalagay dyan yung examinees, signature over printed name. Pag sinabing printed name, capital letter lahat ang isusulat. Halimbawa ako, Rogin, yan, capital letter or big letters ang pangalan. Tapos, inside this box, mag-signature na rin kayo po dyan. Huwag nyo naman po lagpasan. Lagpas ang inyong pag-signature. Dapat kasya lang din dyan sa loob ng box. Yan.